community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Pagkabagot ang naging dahilan ni Kelly upang pasukin ang mundo ng dating app. Simula nung pumutok ang balita patungkol sa COVID-19 at nagsimula ang lockdown, nakaramdam na rin ng pagkainip si Kelly. Sa pagkilala niya ng mga bagong tao online, doon na rin magsisimula ang pagpasok ng bagong pag-ibig at ang pagdating ng kalbaryong mahirap ng talikuran. Ito, sino naman to? Joshua, 38 years old, taga Quezon City. Well, not bad, malapit lang naman. And he's looking for a long-term partner. Mukha naman siyang maayos. Kaso 10 years ang gap namin. Diyos mio, magmumukha pa yata akong tita nito. Pero in fairness, kahit ang layo ng kuha ng picture niya rito, mukhang maayos naman. Maganda rin ang katawan. Heto pala, may iba pa siyang pictures. Ay, may itsura naman pala, hindi mukhang dugyutin. At mukhang mabango pa ha. Pero teka, parang pamilyar ang mukha niya. O baka may kamukalan talaga siyang nakita ko na nun. About me. Hi, I'm Joshua. 100% Pinoy and 100% single. I'm a hardworking person, down-to-earth, beach lover, responsible and romantic. Looking for my soulmate and road trip buddy. Chubby lover. Ay, sige nga. Total for fun lang naman eh. Masubukan nga. Uy! Hala! Nagmatch! Hi Joshua. How are you? Where are you from? Sana mag-reply siya. 2 linggo matapos ang pag-aanunsyo ng Pangulong Duterte ng Enhanced Community Quarantine o ECQ, posibleng sa Semana Santa magkaalaman kung i-extend ba ang community quarantine sa Luzon. Naku po, please wag niyo na i-extend pa. Ilang linggo na kaming nakakulong sa bahay. Sobrang nakakabore kaya. Hindi makagala sa labas kaya hindi makahanap ng love life eh. Tamad na sumandal si Kelly sa kinauupuan niya habang nakatuon ang atensyon sa panonood ng balita. Panahon ng pandemyang dulot ng COVID-19. 1 linggo pa lang ang nakakalipas nang magsimula ang 1 buwang community quarantine. Dahil sa pakiramdam ng inip ay naisipan ni Kelly na gumawa ng account sa Tinder, isang sikat na online dating app, para magpalipas ng oras at malibang sa pakikipag-usap sa iba't ibang tao na maaaring katulad niyang nakakaramdam din ng pagkabagot. Marami siyang nakilala, may iilan na gwapo, may sakto lang, at may iba rin na kahit si Da Vinci ay mahihirapang ipinta ang mga pagmumuka. Oh Kelly, bakit gising ka pa? Akala ko naman natutulog ka na. Marahan na nilingon ni Kelly ang kasama niya sa bahay, ang kaibigan at katrabaho niyang si Cheska. Wala, hindi pa kasi ako inaantok. Mamaya na lang, ang dami ko rin kasing kausap sa dating app. Tingnan mo, sabi ko kasi sa'yo subukan mo na rin eh. Nagpapapaniwala ka sa mga ganyan. Mga bored lang din talaga mga tao dyan. Mamaya makakilala ka pa ng masamang tao o kaya mga scammer. Grabe ka naman, marami namang matitino rito. Saka paano ako magkakaroon ng love life kung hindi ako kikilala ng ibang tao? Girl, dadalawa lang tayo sa bahay na araw-araw nagkikita. Tumatanda na ako, gusto ko rin naman magkaroon na ng asawa. Binabalaan lang naman kita. Saka akala mo naman hindi ka na makakakilala ng iba kapag natapos na tong lintik na pandemya na to. Maganda ka naman. Imposible na walang magkakagusto sa'yo kapag sa tunay na tao ka makikipagkilala. Mukha ba silang hindi tunay na tao? Tao naman ang mga kausap ko, pero sa online nga lang. Mas maganda na nga na makausap ko sila para sa personality ako babawi. Tingnan mo nga ang katawan ko, oh. Ang taba ko tapos ikumpara mo naman ang edad ko. Malapit na ako mag-50. Girl, sino ba naman ang papatol ka agad sa 48 years old?
Napailing na lang si Cheska bago ito umalis sa harapan ng kaibigan. Sa katunayan, kahit pa man may katabaan si Kelly at tumataas na ang edad nito, hindi maikakaila na may taglay siyang kagandahan. Meron siyang mahahaba, mapilantik at mapangakit na mga pilikmata na bumagay sa kanyang mga mata na kung tawagin ay matang pusa. Makinis ang balat at wala pang kulubot sa mukha. Bukod doon ay isa siyang matalinong babae at may magandang posisyon sa isang television network. Bukod pa ron ay may mga negosyo siyang flower shop at maliit na coffee shop. 2 dekada na siyang hiwalay sa kanyang asawa at nakadalawang nobyo na siya simula noon. Sa katunayan, kahihiwalay lang nila ng huling nobyo niya dahil nalaman niyang marami pa pala itong ibang babae bukod sa kanya. Bukod doon ay pinirahan lang siya at pinagsamantalahan ang pagiging galante niya. 3 araw pa lang si Kelly sa dating app pero nasa 8 na rin ang bilang ng mga nakakausap niya roon kaya nalilibang siya. Grabe, nakakatuwa talaga kumausap ng iba't ibang tao. Nahahasa pa ang English ko sa mga afam na to. Hindi na namalaya ni Kelly na umabot na siya ng 4:00 ng madaling araw hanggang sa nakatulugan na rin niya ang iilan niyang mga kausap. Mataas na ang sikat ng araw nang magising siya. Hindi pa tuluyang mulat ang mga mata niya, binuksan na nito ang kanyang cellphone, kung saan inulan siya ng mga mensahe. Ngunit may isang pumukaw ng atensyon niya. Agad siyang napatayo at binasa ito. Hi Kelly, good morning. It's me, Joshua. Ang pretty mo naman, talaga bang 48 ka na? Mukha ka pa ring bata. Ano ba naman to? Ang aga naman magpakilig. Anong oras ba to nag-chat? 6:47 a.m.? Ang aga nga. Ay teka, meron pa pala ng 10:58 a.m. Hey, busy ka yata. Or maybe tulog ka pa. Mag-breakfast ka ha? Ay, may pa-concern pa pala. Pero mamaya kita re-replyan. Baka isipin mo pang easy to get ako. Tumayo na si Kelly para lumabas. Pagbukas pa lang ng pinto ay naaamoy na niya ang nilulutong ulam ng kaibigan niya. Nagtungo siya sa kusina kung saan naabutan niya si Cheska na saktong natapos na sa pagluluto. Nakaluto ka na pala? Magluluto pa lang sana ako eh. Anong oras ka nagising? Kanina pa, nag-yoga lang ako. Ikaw, mukhang napapadalas na yung pagpupuyat mo. Hindi naman, ngayon lang naman ako nagpupuyat. Oo nga pala, may bago ako nakilala. Ang gwapo niya, pero hindi ko pa masyadong nakakausap. Baka sa mukha ni Cheska na hindi siya interesado sa kwento ng kaibigan niya. Kumain silang dalawa ng tanghalian. Matapos nito ay nagkaroon na naman sila ng kanya-kanyang buhay. Pumasok si Kelly sa kwarto niya habang nakatitig sa mensahe ni Joshua. Ano kayang gagawin ko? Subukan ko na kaya mag-reply sa kanya. Anong oras naman eh? Okay, sige. Hello Joshua. Sorry for the late reply. Yeah, late na ako nagising kasi medyo napuyat ako kagabi sa work. How are you? Nasaan ka pala ngayon? Kain ka na rin. Katatapos ko lang kumain. Send. Ayan na. Ilang sandali lang din ay sumagot na si Joshua. Nakaramdam pa ng pagkabog ng dibdib si Kelly habang binubuksan ang mensahe ng binata. Hindi na rin nagbigay pa ng oras si Kelly na kausapin ng ibang tao na nakaabang sa reply niya. Akala ko ayaw mo na mag-reply sa akin. Medyo nalungkot ako kasi sa totoo lang, ikaw ang tipo ng babae na gusto ko. Nasa Pasay ako ngayon pero taga Quezon City talaga ako. Pwede ba kitang tawagan? Grabe, tawag na agad. Pero sige na nga, wala namang masama. Okay, sige. Pagka-send niya ng mensahe, ay agad ding tumawag si Joshua.
Napalunok pa si Kelly dahil sa halo-halong pakiramdam niya. Hello, Joshua? Pasensya ka na sa boses ko, ha? Bakit naman? Ang lambing nga ng boses mo eh. Nakakatuwa. Pwede ba tayong mag-video call? Sigurado ka ba? Hindi pa ako nakakapag-ayos eh. Paano ba to? Sandali lang ha. Bakit kailangan mo pa mag-ayos? Alam ko naman na maganda ka na. Boses mo pa lang halatang mahuhulog na ako sa'yo. Kahit nakakaramdam ng hiya ay binuksan ni Kelly ang kamera. Kalahating mukha niya lang ang ipinakita niya dahil sa sobrang hiya niya. Wala naman siyang ibang naririnig kundi ang papuri ni Joshua. Nakita niya rin kung gaano nga ba kakisig ang binata. Totoo nga na gwapo ito katulad sa mga litrato na nakita niya. Tumagal ang kanilang usapan hanggang sa nagawa na rin ni Kelly na ipakita ang kabuuan ng kanyang muka. Sa katunayan, si Joshua ang unang lalaki na naka-video call niya simula nang magkaroon siya ng account sa Tinder. Magaan sa pakiramdam ang pakikipag-usap sa binata. Hanggang sa hindi na namamalaya ni Kelly na tumagal na ang usapan nilang dalawa. Lumilipas sa mga araw at mga linggo, patuloy pa rin ang mainit nilang ugnayan. Napapadalas ang kanilang pag-uusap sa video call na umaabot pa ng halos buong araw. Naglabas na ng anunsyo ang Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng new normal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayunpaman, kaakibat pa rin ang mga patakaran para sa kaligtasan ng bawat isa. Pinapayuhan din ang lahat na magsuot ng face mask at face shield lalo na sa pampublikong lugar. Ibinaling ni Kelly ang tingin sa kanyang cellphone kung saan kausap niya si Joshua. Ayan na, pwede na tayo magkita. Tara na, ituloy na natin ang road trip natin. Di ba excited ka magpunta ng Tagaytay? Ito na yun. Magkikita na tayo kaagad? Sigurado ka ba? Oo, bakit? Ayaw mo ba ako makita? Nagsasawa ka na bang kausap ako? Hindi naman sa ganun. Pero kasi nahihiya ako sa'yo. Baka biglang hindi mo ako magustuhan kapag nakita na tayo sa personal. Na naman tayo eh. Bakit naman hindi kita magugustuhan? Sa ganda mong yan, tingin mo ba papakawalan pa kita? Nasa iyo na lahat ng hanap ko. Ano, tara na. Sunduin kita bukas. Labas lang tayo saglit. Please. Susunduin at ihatid naman kita eh. Hay, sige na nga. Nababakas ng babae ang tuwa sa mukha ni Joshua nang pumayag siyang makipagkita rito. Habang siya naman ay nakakaramdam ng kaba. Matagal na nilang napag-uusapan ang pagkikita nila. Sadyang nagkaroon lang ng paghihigpit sa paglabas dulot ng COVID-19. Kinabukasan, aligaga si Kelly sa paghahanda ng una nilang pagkikita. Naghahanap siya ng magandang damit na magkakasya sa kanya dahil dumagdag siya ng timbang dulot ng matagal na pananatili lang sa loob ng bahay. Cheska, tingnan mo nga ang suot ko. Bagay naman ba? Hindi ba ako nagmumukhang mataba lalo? Medyo okay naman. Saka hindi naman ganun kataba ang tiyan mo. Bakit? Saan ka pa pupunta? Aalis ka ngayon? Magkikita kami nung kinukwento ko sa'yo na nakilala ko sa Tinder. Susunduin niya ako ngayon. Sigurado ka bang ayos lang ang itsura ko? Hindi ba ako mukhang sobrang tanda? Makikipagkita ka sa lalaking nakilala mo lang online? Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yun? Akin ang pangalan niya, saka anong plate number niya? Ikaw naman, hindi na kailangan. Makakabalik naman ako ng buo. Huwag ka na mag-alala, ayos lang ako. Hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi o kung uuwi ako. Alam mo na. O sige, andyan na siya. Bye! Hoy! Gaga ka talaga! Huwag ko lang mabalitaan na na-chop-chop ka na ha? Kumaway lang si Kelly habang nagmamadaling makalabas. Nang maisuot niya ang face mask at face shield, naghintay siya ng ilang sandali bago siya hinintuan ng isang pulang sasakyan. May bumabang lalaki doon. Mata lang ang kita niya dahil katulad niya ay protektado rin ang mukha nito. Joshua?
Hi! Oo, pasensya na, malimbahay pa lang nahintuan ko kanina. Mabuti na lang nakita ko may lumabas na magandang babae sa gate na to. Tara na. Pinagbuksan ni Joshua ng pinto si Kelly. Tapos nito ay pumasok na rin ang binata sa sasakyan niya. Noong una ay nagkakahiyaan pa silang magtanggal ng face mask. Pero nanguna na si Joshua na mag-alis, kaya sumunod na rin si Kelly. Walang ibang narinig si Kelly kundi ang papuri sa kagandahan niya. Lahat na yata ng klaseng matatamis na puri ay nabanggit na ni Joshua. Hindi naman maikakaila ni Kelly ang kilig na nararamdaman niya. Para siyang isang dalagita na ngayon lang unang naramdaman ang magmahal. Kung ano ang ipinakita ni Joshua sa kanya sa online, ganung ugali din ang nakikita niya sa personal. Mabilis na nagkapalagayan ng mga loob nila. Buong biyahe nila ay napuno lang ng tawanan at asaran. Grabe, nakakatuwa ka pala kasama, no? Alam mo, ang gaan talaga ng pakiramdam ko sa'yo. Para bang matagal na tayong magkakilala. Sobrang komportable mo kausap eh. Yan nga ang sabi ng mga kaibigan ko. Hindi nga raw halata sa edad ko. Tinatawag pa nga nila akong babaeng bakla eh. Sana mapadalas ang pagkikita natin. Gusto kong palagi ka makausap eh. Ang sarap pa sa tenga ng tawa mo. Nakakawala ng stress at lungkot. Why not? Hanggat pwede tayo magkita, wala namang problema. Oo nga pala, may itatanong sana ako. Kaso baka hindi mo gusto yung ganitong topic. Ano ba yun? Huwag ka na mahiya. Ayos lang sa akin ang kahit na anong usapan. Ika nga, open-minded naman ako. Curious lang kasi ako. 'Di ba? 38 ka na pero single ka pa rin. Never ka kamo ikinasal. 'Di ba? Usually ang ganyang edad may asawa na. Napaisip lang ako. Nasaan na yung huli mong ex? Hindi ka kasi nagkukwento gaano. Ewan ko, wala akong balita sa kanya eh. Baka nasa bahay nila. So, bakit kayo naghiwalay? Hindi lang nag-work ang relationship namin. Huwag na lang natin pag-usapan. Hindi naman mahalaga ang past eh. Ang mas mahalaga sa akin ngayon kung anong meron tayo at ang future. Alam mo, ako kasi ang tipo ng tao na mas pinagtutuunan ko ng pansin ng magagandang bagay. Hinahayaan ko na sa past kung anong dapat sa past. Doon lang ako tumitingin sa maganda. Tignan mo, palagi ako nakatingin sa'yo. Tumangulang si Kelly na may pigil ng ngiti sa labi. Sa katunayan, marami pa siyang gustong itanong pero ayaw niyang masira ang gala nilang dalawa. Nagpapakasaya silang dalawa sa bawat ginagalaan nila. Naulit ng ilang beses ang ganitong gawain. Napapadalas na ang pagkikita nila at ang pamamasyal sa labas. Palagi silang kumakain sa iba't ibang kainan. Binibilhan siya ni Joshua ng mga bulaklak at mga regalo. Hindi yun pumapalya araw-araw. Mas lalong pinaparamdam ng binata kung gaano nga ba siya kaimportante sa kanya. Ipinaparana sa kanya ang pagmamahal na hindi niya naranasan kahit sa mga naging karelasyon niya dati. Wow! Mabuti nakita pa kita sa bahay na to. Akala ko wala ka ng balak umuwi eh. Ano yan? Ang dami mo namang pinamili. Aba, ayos ah. Araw-araw may bulaklak. Binigay lahat to ni Joshua sa akin. Ang sabi ko nga sa kanya, huwag na siyang gumasto sa akin dahil sobra-sobra na ang bigay niya. Halos araw-araw ba naman may regalo at pa-flowers? Ay, sobrang swerte ko talaga sa kanya. Alam mo yung never pa ako nakakatanggap ng ganitong treatment sa kahit na sinong naging nobyo ko. Hindi pa naman kami official, pero ramdam ko na ang pagiging sincere niya sa akin. Well, sana nga maging consistent siya. Hindi sa kontrabida ako sa inyo ha. Alam mo na, baka sa una lang palaging magaling. Oh, kailan mo naman balak na ipakilala yan sa akin? Ilang buwan na kayong nagkikita, hindi mo pa siya pinapakilala sa akin. Sa susunod na lang, gusto ko muna maging low-key kami. Alam mo na, para hindi mausog ka agad. Saka na lang kapag naging kami na. At talagang may nalalaman ka pang usog-usog na ganyan? Basta palagi kitang binabalaan ha?
kilatisin maigi ang isang tao dahil baka may mas malaking bawiin yan sa'yo. Hindi pinakinggan ni Kelly ang kaibigan niya. Inaamoy niya ang bulaklak na bigay sa kanya ni Joshua habang naglalakad ito papasok sa kanyang kwarto. Ngayon lang naging ganito kasaya ang puso ni Kelly. Hindi niya akalain na sa ganitong edad pa siya makakaramdam ng tunay na kilig. Panibagong buwan ang lumipas. May plano ang dalawa na magbakasyon sa norte. Ito, tingnan mo, mas maganda yung location nila, pati rooms and services nila. Ano sa palagay mo? Dito na lang tayo? Oh, bakit ang tahimik mo naman masyado? May problema ka ba? Wala, may problema lang ang pamilya namin. Medyo na-stress talaga ako nito mga nakaraang araw eh. Ano ba yan? Patingin nga ako. Hindi ba mahal dito? Anong problema ng pamilya nyo? Bakit hindi ka man lang nagsasabi sa akin? Baka matulungan kita. Hindi na, hayaan mo na. Gagawan ko na lang ng paraan to. Ayoko naman na maistorbo pa kita. Saka problema ko to, hindi mo na dapat to alam. Tara, maghanap na lang tayo ng resort para makapagpahinga din tayo at magkaroon ng bonding. Pero sana sa mura lang ha. Medyo gipit kasi ko ngayon eh. Ano ka ba? Para namang iba ko sa'yo. Okay lang kahit saan. Pwede naman na ako munang sumagot sa gala natin. Ang dami mo na kayang nagasto sa akin. Saka ako naman ang may gustong gumala tayo sa malayo. Kaya dapat lang siguro na ako ang maglabas ng pera. Huwag na, nakakaya naman sa'yo. Baka sabihin mo wala akong kwentang lalaki kung pagagastusin kita sa gala natin. Kailan ba tayo aalis? Gagawa na lang ako ng paraan. Kahit na maghanap ako ng sideline. Para na rin maisabay ko sa pag-ayos ng problema namin. Napapansin ni Kelly ang pagiging matamlay ni Joshua. Ngunit hindi naman ito sinasabi kung ano ba ang problema ng pamilya nila. Palagi nitong sinasabi na baka madamay pa sa problema si Kelly. Dumating na ang takdang araw kung kailan gagala na ang dalawa. Katulad sa dating gawi, kwentuhan, tawanan at kantahan ang maririnig sa buong biyahe nila. Hanggang sa inihinto ni Joshua ang sasakyan. Oh, bakit ka huminto? May problema ba? Mauubusan na ako ng gas. Eh di magpagas ka. Ayan o, may gasoline station. Tara na. Ayun nga ang problema ko eh. Kapos ako sa budget ngayon. Magkano lang nadala kong pera? Paano nagpadala ako sa bahay dahil may school project yung kapatid ko. Tapos sumunod pang naputulan sila ng kuryente. Ay, ano ba yan? Bakit ba ang dami kong problema? Pasensya ka na ha, nakakapagsabi pa ako sa'yo. Nakakahiya tuloy. Sa katunayan, nahihiya nga akong ituloy tong gala natin kasi walang-wala nga talaga ako ngayon. Kaso baka ma-offend ka sa akin kapag nag-cancel ako eh. Alam ko kasing excited ka. Hala, ganun ba? O sige, ako na lang muna ang sasagot. Magkano ba ang gas? Sigurado ka ba? 1K lang naman. Dumukot si Kelly ng pera sa wallet niya at ibinigay ito sa binata. Matapos nito ay nagpatuloy na ulit sila sa biyahe. Wala namang naging problema kay Kelly ang paglabas niya ng pera para sa gala nilang ito. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang maging masaya sila. Katulad ng inaasahan ni Kelly, naging maayos nga ang bakasyon nila. Pareho silang nakapagpahinga at naging masaya ang pagsasama. Ilang beses din na may nangyari sa kanila habang nasa resort silang dalawa. Nakakapagod man ang ilang araw nilang pananatili sa resort, nakabuo naman sila ng magandang alaala. Hanggang sa nagpatuloy na ang mga buwan, wala pa ring nananatiling malinaw na ugnayan sa dalawa. Umaakto silang nasa isang relasyon, ngunit walang kayang panghawakan. Isang araw, nanatili si Kelly sa bahay ni Joshua, kung saan napansin niyang nakatingin sa cellphone ang binata at bakas ang problema sa mukha nito. Bakit? May problema ba? Wala. Matulog ka na muna. Maaga pa masyado. Magpahinga ka na muna ha. Ano ang problema? Sabihin mo sa akin para naman matulungan kita. Alam mo naman na ayaw kong nakikita kang nagkakaganyan. Nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo.
Sige na, sabihin mo na sa akin. Nagsabi kasi ang mama ko sa akin, kailangan niya ng puhunan para dun sa business niya. Di ba nakwento ko sa yung may pwesto si mama sa Divisoria? Medyo nagka-problema dahil humina nga gawa ng pandemic. Ayun, nagamit niya yung puhunan dahil ang dami ring gastusin sa bahay. Ngayon gusto niyang buksan ulit. Nagtatanong siya sa akin kung matutulungan ko ba siya. Isa naman ako kukuha ng pera. Wala naman akong maitulong dahil wala rin naman akong maayos na trabaho. Kaya nalulungkot ako. Di nga ako makatulog kagabi pa eh. Paulit-ulit kong binabasa ang text niya sa akin. Naaawa rin kasi ko. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kwentang anak. Hindi ka agad kumibo si Kelly. Umupo siya sa kama at pinagmasdan sandali ang problemadong mukha ni Joshua. Sana makahanap ako ng paraan. Bakit? Magkano bang kailangan? Siguro mga 300K. Pwede na yun panimula. Walang naging tugon si Kelly hanggang sa sumapit na ang tanghali at wala pang nailulutong pagkain. Nang buksan ni Kelly ang ref, doon niya napansing wala na palang imbak na pagkain si Joshua. Dahil dito, inaya niya ang binata na lumabas para doon na lang kumain. Hindi pa rin kumikibo ang binata, parang nagiging malamig ang pakikitungo kay Kelly. Pansin ito ng babae dahil hindi naman ganito si Joshua makitungo sa kanya. Naiisipan niya pa na maaaring nakakaramdam ng tampo sa kanya si Joshua dahil hindi man lang siya nagpakita ng simpatsya sa naging problema nito. Ramdam din niya na parang naghihintay si Joshua na magpresentang siya na ang bahala sa problema ng kanyang ina. Sa puntong ito ay alam ni Kelly na hindi niya matitiis si Joshua dahil masyado ng malalim ang nararamdaman niyang pag-ibig sa binata kahit na wala naman silang matatawag na formal na relasyon. Kinabukasan, hindi nakatanggap ng kahit anong mensahe si Kelly mula kay Joshua na mas lalong pinag-alala ng babae. Tanghaling tapat na at katatapos lang maligo ni Kelly. Tumunog ang cellphone niya. Hello? Nasaan ka na? Nandito ako sa labas ng pinto. Susi lang ng gate ang meron ako, di ba? Kaya hindi ako makapasok. Ha? Teka, wala akong natatandaan na may lakad tayo ngayon. Sandali lang, lalabas na ako. Gulat at kilig ang naramdaman ni Kelly sa sinabing yun ni Joshua dahil hindi niya inaasahang darating ang binata ngayon. Dali-dali siyang nagtungo sa pinto upang pagbuksan ito. Hindi na siya nagbihis pa dahil sanay naman si Joshua na makita siyang walang saplot, kaya humarap siya rito nang nakatapis lang. Pasok ka. Mabuti na lang ngayong ka nagpunta. Wala si Cheska. Iyon ba yung kaibigan mong kasama mo sa bahay? Bakit? Nasaan siya ngayon? Umuwi sa probinsya nila. Ilang buwan din siya ron. Pumasok si Joshua sa loob ng bahay, ngunit ramdam ni Kelly ang bigat na bitbit ng binata. Malungkot ka pa rin? Sino ba namang hindi malulungkot kung hindi ka nakakasama? Miss na nga kita eh. Kahapon magkasama na tayo, tapos miss man agad ako? Kahit magkasama pa tayo minuminuto, mawaglit ka lang sa mga mata ko, talagang mamimiss kita. Tingnan mo, nakikita na ulit kita. Parang gumagaan na ang pakiramdam ko. Panigurado ko na kapag naging mag-asawa na tayo, hindi na ako aalis ng bahay. Oo nga pala, may dala akong flowers para sa'yo. Sus! Ayan ka na naman. Pinapakilig mo na naman ako. Salamat pala rito ha. Hindi ka pumapalya na magbigay ng bulaklak sa akin. Pasensya ka na, yan lang ang maibibigay ko sa'yo ngayon eh. Kapag naging maayos na ulit ang lahat, mas magandang flowers ulit ibibigay ko sa'yo. Deserve ng kagandahan mong humawak palagi ng flowers. Alam na alam mo talaga kung paano ko pakiligin eh, no? Nakakainis ka talaga. Oo nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa ako nakakapagluto, wala na kasi akong stock. Teka, mag-order na lang tayo. Anong gusto mong kainin? Ikaw na ang bahala. Pero parang masarap ang Kenny Rogers, no? Tagal ko nang di nakakakain nun eh. Gipit na gipit pa kasi ko ngayon.
Oo, sige. Sandali mag-order lang ako. Habang umu-order si Kelly, nagtungo naman si Joshua sa banyo upang maligo. May mga damit na binili si Kelly para sa kanya, kaya ito ang gagamitin niya. Nang matapos si Joshua maligo, humiga siya sa kama at sinenyasan si Kelly na tumabi sa kanya. Sa sandaling yun ay may muling naganap sa kanilang dalawa. Walang pagsidlan ang tuwa ni Kelly dahil napapadalas na ang nagaganap sa kanila at talagang napapaligaya siya ng binata. Nang matapos sila, nakabalot si Kelly ng kumot habang nakahiga sa dibdib ng binata. Si Joshua naman ay nakatulala sa kisame. Bakit? Hindi ka ba naligayahan? Problemado ka masyado? Gutom ka na ba? Tara na, kumain na muna tayo. Nandyan na yung order natin. Hindi naman yun ang problema ko. Hanggang ngayon kasi panay ang tawag sa akin ni nanay tungkol nga sa, alam mo na, yung tulong na hinihingi niya sa akin. Hindi ko na talaga alam kung saan ako maghahagilap ng pera eh. Ganun ba? Tara, kumain na muna tayo. Mamaya na lang natin pag-usapan yan. Samahan mo na rin ako sa labas mamaya. May aasikasuhin lang akong importante. Matapos nilang kumain, lumabas sila at nagtungo sa isang branch ng BDO malapit sa bahay ni Kelly. Samantala, naiwan si Joshua sa kanyang sasakyan habang nasa loob ng bangko si Kelly. Doon ay naglabas ang babae ng 350,000 pesos. Pagkatapos ng pakay ay tinawagan niya si Joshua at sinabing lalabas na siya kaya ipwesto na ang kotse sa may harap ng bangko na siya namang ginawa ng lalaki. Pagsakay ni Kelly ng sasakyan ay inaya na niya ang binata na magpunta sa grocery. Pagdating sa supermarket ay 2 cart ang hinila ni Kelly at ibinigay ang isa kay Joshua. Napansin ko na wala ka na ring stock sa bahay niyo. Huwag ka nang mahiya. Kumuha ka ng mga gusto mo ha. Ako nang bahala. Matamis ng ngiti ang ibinahagi ni Kelly sa binata. Katulad ng sabi niya, kumuha si Joshua ng mga gusto at kailangan niya. Punong-puno ang cart ni Joshua. Pagdating sa counter ay umabot ng halos 30,000 ang mga napamili nila at malugod namang binayaran niyo ni Kelly gamit ang kanyang credit card. Para bang naging barya lang sa kanya ang ganyang halaga. Matapos makapag-grocery at kumain sa isang eat all you can na restaurant, ay nag-aya ng umuwi si Kelly. Pagdating sa bahay ay todo ang naging pag-aasikaso ni Joshua sa mga pinamili ni Kelly. Inilagay pa niya sa ref ang mga kailangang i-ref at sa hanging shelves naman ang mga delata at ang iba pa. Naantig ang puso ng babae sa ipinakikitang effort ng binata sa kanya. Ilang sandali pa ay kinuha niya ang bag at hinugot mula roon ang envelope na naglalaman ng perang winidraw niya kanina sa bangko. Joshua, halika muna rito sandali. May ibibigay ako sa'yo. Oh, heto. Ha? Ano to? Ibigay mo sa mama mo. Ayoko nagkakaroon ka ng ganyang problema dahil malaki ang nagiging epekto nito sa'yo. May sobra yung 50K, sa'yo na yon at ikaw na ang bahala sa gusto mong gawin sa pera na yon. Hala, maraming salamat talaga. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Ang laki ng naitulong mo sa akin. Bakas ang tuwa sa mukha ni Joshua at ang saya na ito rin ang tanging nagpapaligaya kay Kelly. Tila ba bumabalik na ang sigla ng lalaking mahal niya. Nang matapos na si Joshua sa pag-aasikaso kay Kelly, nagpahinga ito saglit bago umalis. Kinabukasan, maagang nagising si Kelly. Sinilip ang kanyang cellphone at nagbabaka sakali na may matanggap na mensahe mula kay Joshua. Ngunit wala siyang nakita na kahit na ano. Lumipas ang 2 araw. Para bang naging multo si Joshua sa mga sandali na yon. Sa pagtatangka ni Kelly na umalis ng bahay para puntahan ang binata, tumunog ang kanyang cellphone. May natanggap siyang mensahe mula kay Joshua. Hi Kelly, sorry nasira ang phone ko. Nabitawan ko kasi habang nasa CR, kaya ayun nahulog sa balde. Nakisaksak lang ako ng SIM card ngayon. Hala,
Paano ang communication namin kung ganun? Ay naku. Hay, pinag-alala mo naman ako. Magpupunta na sana ako sa bahay mo kasi nag-aalala ako baka may masamang nangyari sa'yo. Yang 50K mo, ipambili mo muna ng phone. Kasi paano tayo makakapag-usap kung ganyang nasira ang phone mo? Send. Aba, bilis mag-reply ah. Typing na siya. Ayun nga ang bala ko, kaso nahiram ng kapatid ko kagabi yung 50K kasi manganganak daw ang asawa. Kawawa naman kaya pinahiram ko muna. Hala, nakakaawa naman. Ganun ba? O sige, magsesend ako sa account mo ng 30K. Kahit Android phone muna, bumili ka agad-agad. Please, hindi ba tayo magkikita today? Send. Nakaabang si Kelly sa reply ni Joshua. Ang sabi pa ng binata ay hindi sila makakapagkita ngayon dahil nagpapasama ang pinsan niya na ipaayos ang sasakyan nito. Nauunawaan naman siya ni Kelly, kaya nagpadala na kaagad siya ng pera para makabili ng cellphone ang binata. Labis ang pag-aalala niya rito matapos ang ilang araw na walang paramdam sa kanya. Habang lumilipas ang araw, nagiging madalang na ang usapan ng dalawa, na mas lalong nakapagtataka. Hindi na rin nagpapadala ng mga bulaklak si Joshua na dati niyang ginagawa kahit na hindi sila nagkikitang dalawa. Kaya nagpasya si Kelly na makipagkita sa binata para klaruhin kung ano man ang meron sa kanilang dalawa. Oh, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba abala sa trabaho mo? Miss na kasi kita. Napapansin ko rin na masyado ka nagiging abala. Hindi mo ba ako namimiss? Kung alam mo lang kung gaano kita namimiss sa araw-araw. Palagi na nga kitang napapanaginipan eh. Hindi ko lang talaga magawang magpunta sa inyo dahil pareho tayong nagiging abala. 2 trabaho na kasi ang ginagawa ko para makaipon din ako ng pera para sa bahay namin. Pwede ba tayong mag-usap? May mga gusto lang kasi akong iklaro sa ating dalawa. Hindi kumibo si Joshua. Nakaabang lang siya sa nais na sabihin sa kanya ni Kelly. Kasi parang hindi na ako komportable sa setup natin eh. Naguguluhan ako kung ano ba kita, kung ano ba tayo. Kapag tinatanong din ako ng mga kaibigan ko kung ano ba kita, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pwede bang bigyan na natin ng linaw to? Ano ba tayo? Hindi ba magkaibigan tayo? Sandaling natahimik si Kelly sa isinagot ng lalaki. Nasaktan siya dahil hindi yon ang inaasahan niyang marinig mula rito. Mabilis siyang nag-isip ng isasagot at naisip niyang hindi siya makakapayag na kaibigan lang pala ang tingin sa kanya ni Joshua. Friends? Okay ka lang? Kalahating taon nang may nangyayari sa atin, tapos sasabihin mo friends lang tayo? Hindi na ako payag sa ganito, Josh. It's either tayo o hindi. Walang gitna. Hindi na tayo mga bata para magkapaan ng feelings. Mahalaga pa ba yung label na gusto mo mangyari? Okay naman tayo eh. Nagkakasundo kahit walang label, di ba? Baka nga yan pa ang magpakomplikado ng mga bagay eh. Masaya tayo. Ayaw mo ba na maging masaya lang tayo? Bakit naman magiging komplikado? Pareho naman tayong walang sabit, di ba? Ano bang nararamdaman mo sa akin? Wala lang ba? Kasi ako, aaminin ko in love na ako sa'yo. Mahal na kita. Hindi ba ganun din naman ang nararamdaman mo para sa akin? May trabaho pa akong kailangan asikasuhin eh. Sige, alis muna ako. Umuwi ka na lang muna. Saka na lang natin pag-usapan yan. Walang pag-aalinlangan na umalis si Joshua sa harapan ni Kelly. Habang ang dalaga ay tila binuhusan ng malamig na tubig upang magising sa kahihiyan na kinalalagyan niya. Sa edad niyang yun ay para siyang isang high school na umiibig. Simula noon ay hindi siya nagparamdam kay Joshua ng higit 1 linggo.
Kahit na halos ikabaliw niya yon. Dahil sa buong buhay niya, kay Joshua niya lang naramdaman ang ganong klase ng pagmamahal. Kahit pa man sabihin niyang ayaw niyang kausapin at makita ang binata, natalo pa rin siya ng kanyang puso. Kaya desperada siyang nagtungo sa bahay ni Joshua, kung saan may dala siyang mga groceries. Ilang beses siyang kumatok sa pinto ng binata hanggang sa pinagbuksan siya nito. "Hello, may dala nga pala akong groceries. Naisip ko na baka wala kang stocks ngayon." "Kumusta ka na?" Pasok ka. Hindi ka man lang nagsabi na magpupunta ka. Eh di sana nakapaglinis pa ako ng bahay. "Paano ako magsasabi? Ang dami ko kayang text sa'yo. Hindi mo man lang nireplyan kahit isa. Ako na ang maglilinis ng bahay mo. Magpahinga ka na muna dyan. Alam kong pagod ka na." Si Kelly na ang nagbibigay ng effort ngayon para lang makuha pabalik ang pagtingin sa kanya ng binata. Naglinis siya ng bahay at naglaba ng mga damit ni Joshua. Napansin niya rin na may ibang gamit na sira na, kaya inaya niya ang binata na lumabas upang bumili ng mga gamit sa bahay. Suma total ay inabot siya ng mahigit 100,000 sa nagastos para sa binata dahil binayaran niya rin ang upa nito. Habang hinahatid ni Joshua si Kelly pa uwi, ay biglang lumiko si Joshua sa isang gasolinahan upang magpagas. Matapos sabihin yon ay tumingin si Joshua kay Kelly at inilahad ang kamay. Agad namang naunawaan ng babae ang ibig sabihin ni Joshua. Kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bag na mamahalin at humugot ng 1,000 mula roon at iniabot kay Joshua. Boss, 1K, diesel. Matapos ang araw na yon, naging maayos na rin silang dalawa. Napapadalas na ulit ang pagkikita nila. Napapadalas ang pagpunta nila sa mamahaling kainan kung saan si Kelly ang palaging gumagastos. Nais niyang ipakita kay Joshua kung gaano niya ito kamahal. Dumarating pa sa punto na si Kelly na rin ang nagbabayad ng pangmatrikula ng kapatid ni Joshua. Nagpapadala na rin siya ng pera sa mga magulang ng binata para sa panggasto sa bahay at groceries. Alam mo bang tuwang-tuwa sa'yo ang mga magulang ko? Gusto ka na nga nilang makita eh. Minsan punta tayo sa bahay para maipakilala kita sa kanila. Talaga ba? Anong sinasabi nila tungkol sa akin? Ayun, sinasabi nila na wag na kitang pakawalan dahil sobrang swerte ko na sa'yo. Kaya nga ito na ang ginagawa ko eh. Ayoko mawala ka sa akin, Kelly. Baka tama ka nga. Dapat na natin bigyan ng label ang relasyon natin. Ha? Talaga ba? Gusto mo na maging tayo na? Oo, official na. Akin ka na talaga, babe. Hindi maipaliwanag ang klase ng tuwa at naghalong kilig na nararamdaman ni Kelly sa mga oras na ito. Sa wakas ay nagbunga rin ang kanilang mga ginagawa. Nagkaroon na ng linaw ang kanilang relasyon. Naging masaya silang dalawa sa paglipas ng mga panahon. Sa araw-araw ay nakakatanggap ng mga bulaklak at regalo si Kelly mula sa kanyang nobyo. Ang pagmamahal na ibinibigay ni Joshua ay hindi masusukat ng kahit na ano. Happy Mansari, babe. Akalain mo yun? Ilang buwan na tayong patuloy na nagmamahalan ng wagas. Flowers para sa napakaganda kong girlfriend at soon to be my wife. Huy, talagang nag-effort ka pa? Hindi ko inasahan na magkakaroon tayo ng date ngayon at sa mamahaling restaurant pa. Meron ka pang flowers para sa akin. Tingnan mo, nakatingin yung ibang tao sa akin. Bakit? Deserve mo naman ng ganito ah. Saka alam mo naman na handa akong ibigay ang lahat sa'yo. Umupo ka na dyan. Nakapag-order na rin ako ng wine. Dapat i-enjoy natin ang espesyal na araw na to. Dahil patunay to ng pagmamahala natin na tumitibay sa tagal ng panahon. Ay, may regalo pala ako. Ano to? Wow, ang ganda naman. Promise ring? Yes, 2 tayong meron. Tingnan mo. Para tanda ng pagmamahala natin.
Sa susunod yan, wedding ring na. Pinag-ipunan mo bang maibigay sa akin to? Salamat talaga. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya ngayon. Ginamit ko muna ang credit card mo na nakalink sa account ko. Pag-iipunan ko na lang na mabayaran yon. Tara na, kumain na tayo. Nag-celebrate ang dalawa na puno ng pagmamahalan. Ngunit sa huli ay si Kelly ang nagbayad ng mga kinain nila. Wala namang naging problema yon sa babae dahil naiintindihan niya ang kanyang nobyo dahil mababa lang ang sahod nito. Ang mahalaga kay Kelly ay nabibigyan siya ng oras ng kanyang nobyo at napapasaya siya nito. Lumipas ang ilang linggo at buwan. Ang dating init ay unti-unting nanlalamig. Itatawag na lang kita ng taxi para makauwi ka na. Chat mo na lang ako kapag nasa bahay ka na. Ingat ka, babe. Ha? Bakit? Hindi mo ba ako ihahatid? Paubos na kasi ang gas ko eh. Saka malapit lang naman ang bahay mo. Tara, magpagas tayo para may magamit ka rin bukas. Bukas na, ako na lang. Magpapahinga na rin kasi ko eh. Nakakaramdam ako ng pagod at sakit ng katawan. Ingat ka sa biyahe, babe Chat mo ko kapag nakauwi ka na. I love you. Ay, oo nga pala. Huwag mong kalimutan yung request ko sa'yo Gawin mo na lang 50k ang ipadala mo sa account ko para may pasobra din akong pera. Salamat, babe. I love you so much. Humalik si Joshua sa nobya niya bilang paglalambing nito. Nakaramdam ng tampo si Kelly, pero mas inunawa niya ang nararamdaman ng kanyang nobyo. Nang makauwi si Kelly, naabutan niya ang kaibigan niyang naghahakot ng mga gamit niya sa bahay. Agad din naman na nagpadala ng mensahe si Kelly sa nobyo, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Oh, ano nang balita sa'yo at sa nobyo mo? Lilipat na ako ng bahay ha? Sigurado ka bang kaya mo na rito mag-isa? May mga naiwan pa akong gamit. Baka sa susunod ko na lang balikan. Oo, ayos lang ako. Salamat pala sa pagsama mo sa akin. To the point na dito ka pa naabutan ng lockdown. Maayos naman kami ni Joshua. Masaya kami. At sana, tuloy-tuloy na talaga. Aalis ka na ba kaagad? Tara, magkape muna tayo. Pinaunlakan naman ni Cheska ang kaibigan niya na magkape. Nagtungo sila sa isang malapit na coffee shop kung saan naging malalim ang usapan nila tungkol sa buhay pag-ibig ni Kelly, maging ang tungkol sa trabaho nito. Maayos naman pala ang lalaking yan. Hindi ka ba hinihinga ng pera niyan? Baka mamaya ginagawa ka lang niyang sugar mommy ha? Hindi naman, sa kakusa naman ako nagbibigay ng pera. Pero maliliit na halaga lang naman. Kasinungalingan ang isinagot ni Kelly sa kaibigan dahil ayaw niyang pumangit ang tingin nito sa kanyang nobyo. Habang lumalalim ang usapan nila, tumunog ang cellphone ni Kelly. Noong una ay akala niya galing ito sa kanyang nobyo. Ngunit galing ito sa isang tao na pinagsimulan ng lahat. Teka, si Danny ba yan? Wait, don't tell me lumapit ka kay Danny. Teka, ginayuma mo ba si Joshua? Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig pa sa'yo. Oo, ginayuma ko siya. Pero alam ko naman na mahal niya ako. Inunahan ko na kasi ang tagal na naming nasa dating stage. Oh, bakit yan? Ano ngayon ang sinasabi mo kay Danny? Hindi kinibo ni Kelly ang kaibigan. Sa halip ay nagpadala siya ng mensahe kay Danny patungkol sa kalagayan ni Joshua. Pakiramdam kasi ni Kelly, nawawala na ang bisa ng gayuma na pinagawa niya rito. Dahil unti-unti na namang lumalamig sa kanya ang binata. Ilang beses nang pinagsabihan ni Cheska ang kaibigan niya at pinapatigil ito sa panggagayuma kay Joshua, ngunit hindi nakinig si Kelly. Pinagpatuloy niyang bigyan si Joshua ng panibagong gayuma na agad din naman na tumalab sa binata. Oh, babe, gising ka na pala. Halika na, nakapagluto na ako ng pagkain natin. Naisalang ko na pala ang mga labahin mo at nakapaglinis na ako ng bahay mo. Hindi ko ba naistorbo ang tulog mo? Wow! Talagang nagluto ka para sa akin? Tapos para patuloy tayong nasa fine dining sa ganda ng plating mo?
Anong meron? Hindi naman natin birthday. Mansari ba natin na hindi ko matandaan? Ano ka ba? Dapat ba may okasyon para maging ganito ako ka-sweet sa'yo? Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. At syempre, para mas lalong maging espesyal ang maganda kong girlfriend, flowers for you. Inabot ni Joshua ang bulaklak kay Kelly. Sabay nito hinalikan ang babae. Bumabalik na ang pagmamahal ni Joshua sa kanya at laking pasalamat niya sa tulong ng gayuma. Bumabalik na ang sigla ng kanilang relasyon hanggang sa nag-celebrate na sila ng kanilang anniversary. Happy first anniversary, babe. Alam mo bang first time ko lang makapunta ng Korea? Sobrang saya ko talaga. Salamat sa ginawa mong to, ah. Kahit na ano, basta makasama kita at maging mas masaya pa tayo lalo. Huwag mo kong iiwan, ha? Bakit naman kita iiwan? Mahal na mahal kaya kita. Oo nga pala. Tinatanong na ni Mama kung maibibigay mo raw ba yung hinihiram niyang pera. Para daw mabili na nila ang lupa at maasikaso na ang farm na gusto nilang simulan. Magkano nga ulit yun? Kung kaya mo sana ang 1M, pwede na yon. Pambili ng lupa saka mga magagamit nilang materyales. Kasi bibili pa sila ng mga biik eh. Tapos saka ka na lang nila uhulugan kapag nakabawi-bawi na. Hindi ka agad kumibo si Kelly. May tiningnan siya sa kanyang cellphone. Tinitingnan niya kung sapat ba ang naipon niyang pera. Ngunit kinulang ito. Masyadong malaki ang nagastos nila sa pag-celebrate ng kanilang anniversary. Dahil 1 linggo silang nanatili sa Korea kung saan lahat ng gastos ay siya ang sumagot. Bakit parang nawala ka sa mood? Hindi mo ba mabibigyan sina Mama? Paano yan? Naghihintay pa naman na sila. Inaabangan na nila ang pera na ipinangako mo. Nakakahiya naman yun. Ano na lang ang sasabihin ko? Mawawalan sila ng pag-asa na makapagsimula ng bagong negosyo niyan. Hindi ko alam kung kailan ako makakaipon ng ganyan. Ang laki kasi ng nagastos natin dito sa travel natin. Tapos nagpapadala pa ako sa kapatid mo. Hindi ba binayaran natin ang tuition niya? Tapos nagpadala pa tayo para sa binyag ng pamangkin mo. Mahigit 100K na gasto sa binyag dahil gusto mo kamo nang maging bongga ang binyag ng una mong pamangkin. Dahil gusto ninyong may maipagmalaki sa mga kamag-anak nyo na umaapi sa inyo. Baka pwedeng babaan ko muna ang maipahiram ko. Ngayon isinusumbat mo na sa akin lahat? Hindi ako may gusto na magtagal tayo rito sa Korea. Saka ikaw naman na nagpresenta na tulungan ng kapatid ko at ang pamangkin ko. Kung ganun lang pala, sana hindi ka na nangako sa nanay ko. Pinapaasa mo yung tao. Sana sinabi mo na kaagad. Hindi naman sa ganon, babe. Ang sinasabi ko, baka kahit kalahati muna. Baka kasi kapag 1 milyon agad ang binitawan sa business na yon, malugi lang din katulad sa pwesto nila sa Divisoria. Worried lang naman ako para sa kanila. Sinira mo ng bakasyon natin kung kailan pauwi na tayo. Sige, kung masama ang loob mo na tulungan ng mga magulang ko, sasabihin ko na lang sa kanila ng diretso. Hindi yung ganyan ka, nakaka-bad trip. Mula nang matapos ang usapan nila, ay malamig na ang naging pakikitungo ni Joshua sa babae. Hanggang sa makabalik sila ng Pilipinas. Kinakausap nga ni Joshua si Kelly, pero halatang wala itong gana. Panay rin ang pagpaparinig niya tungkol sa mga magulang niya na nagpapakonsensya kay Kelly. Hindi ba tayo lalabas ngayon? Mansari na natin, wala man lang celebration. Inaasahan ko pa naman kahit flowers meron ka. Busy ako eh. May mga trabaho akong ginagawa at nag-iisip ako ng paraan kung paano kita babayaran. Babayaran? Hindi pa naman ako naniningil at hindi naman kita pinipilit na magbayad na kaagad. May problema ba tayo, babe? Kailangan na kitang bayaran. Baka iniisip mo pineperahan lang kita kaya ganyan ka na makitungo sa akin. Hayaan mo, mababayaran ko rin yung mga utang namin hanggang sa huling sentimo. Huwag kang mag-alala. Hindi kumibo si Kelly. Ngunit mabigat ang nararamdaman ng kanyang dibdib. May mga nais siyang sabihin, ngunit pakiramdam niya ay walang nakikinig sa kanya. Sinubukan ng babae na lambingin ang kanyang nobyo, ngunit nagagalit ito sa tuwing hahawakan niya ito. Kaya hindi na malaman ni Kelly ang dapat niyang gawin.
Umalis ang babae sa bahay ng kanyang nobyo nang hindi man lang siya kinikibo nito. Sa pag-alis ni Kelly, pinuntahan niya ang mangkukulam na pinagkuhanan niya ng gayuma. Bigyan mo na ulit ako. Nanlalamig na naman siya sa akin eh. Bakit ba kasi ang bilis naman mawala ng bisa ng gayuma mo? Ay girl, sinabi ko na sa'yo na nasusobrahan ka na sa panggagayuma sa kanya. Ilang beses na ba natin nagawa to? Kabibigay ko lang sa'yo noong nakaraang linggo, no? Ano, tumala ba? Di ba hindi na? Kasi nga lutong-luto na siya sa mahika. Kumbaga immune na ang katawan niya, kaya hindi mo na siya matatablang pa nito. Sige na, tulungan mo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Mahal na mahal ko talaga si Joshua. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Sinabi ko na wala na akong magagawa. Sige, bibigyan kita ng huling gayuma ha. Pero kapag ito hindi na talaga tumalab sa kanya, baka kailangan mo na nga mag-isip. Kung mahal ka talaga niya, hindi siya mawawala sa'yo. Tanggapin mo kung ano ang kalalabasan ng mga ginawa mo, ha? Sumang-ayon si Danny kay Kelly sa pagbibigay sa kanya ng huling gayuma. Nang gabing yun din ay nagtungo si Kelly sa bahay ni Joshua. Ngunit laking gulat niya nang may babaeng lumabas sa inuupahang bahay ng binata. Maganda ang babae at halatang bata pa. Dali-daling pumasok si Kelly sa bahay. Naabutan niya ang nobyo niyang nakatapis lang. Sino ang babaeng yun? Niloloko mo ba ako? Sinong babae? Anong babaeng pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakikita na pagod ako dahil sa kakatrabaho ko? Tapos pagbibintangan mo pa ako? Hindi ko alam ang mga pinagsasasabi mo. Nakita ko mismo. May lumabas na maganda at bata pang babae sa bahay mo. Wala akong ibang babae. Baka nahihibang ka na. Kung ano-ano na lang ang gusto mong ibintang sa akin. Inilapag ni Kelly ang bitbit niyang pagkain. Nakita naman yon ni Joshua. Ngunit hindi pinansin. Babe, huwag mo naman akong lukohin. Ibinigay ko naman lahat sa'yo ah. Hindi ba ako naging sapat sa'yo? May kulang pa ba sa akin? Hindi nga kita niloloko. Masyado ka madrama. Wala akong ginagawang masama. Wala ka man tiwala sa akin? O baka naman ikaw may ginagawang mali. Ano? May nakita ka na bang mas bata sa akin at ipagpapalit mo na ako? Kaya ngayon gusto mo akong pagbintangan na may ibang babae? Bahala ka! Isipin mong gusto mong isipin. Puro ka bintang. Baka gusto mong totohanin ko yan. Hindi kita niloloko. At hindi kita kayang lokohin. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero hindi na kita maintindihan. Ang daming nagbago sa'yo. Hindi ka na katulad ng dati. Ni hindi mo na nga ako mabigyan ng bulaklak ngayon eh. Na dati araw-araw mong ginagawa. Hindi mo na ako mabigyan ng oras. Kahit na palagi mong sinasabi noon na kahit anong busy mo, handa mo akong paglaanan ng oras mo. Hindi nga kita niloloko. Masyado ka madrama. Wala akong ginagawang masama. Wala ka man tiwala sa akin? O baka naman ikaw may ginagawang mali. Ano? May nakita ka na bang mas bata sa akin at ipagpapalit mo na ako? Kaya ngayon gusto mo akong pagbintangan na may ibang babae? Bahala ka! Isipin mong gusto mong isipin. Puro ka bintang. Baka gusto mong totohanin ko yan. Wag, please. Wag mo akong iiwan. Sorry kung pinagdudahan kita. Baka nga mali ako nang nakita at hindi man lang ako nagtanong sa'yo. Patawarin mo na ako. Please, wag mo akong iwan. Baka kailangan na muna natin ng oras para sa sarili natin. Hayaan mo, kapag nakasahod na ako, uhulugan na kita sa mga naging utang ko sa'yo. Saka na lang tayo mag-usap. Siguro sa ngayon, pareho lang tayo masasaktan kapag pinilit pa natin. Wag, please. Kahit wag mo nang bayaran ng mga nailabas kong pera. Wag mo lang akong iwan, please. Parang awa mo na. Lahat gagawin ko para lang maging maayos ang relasyon natin. Huwag mo naman bitawan ka agad to. Mahal natin ang isa't isa, hindi ba? Hindi ko na alam. Ang dami ko ng problema. Ang daming problema ng pamilya namin. Baka sabihin mo, dinadamay pa kita. Hayaan mo na lang muna ako.
Ako na ang bahala. Huwag ka na mag-alala. Alam kong pagod ka lang. Huwag naman tayo umabot sa hiwalayan na ganito. Hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Parang awa mo na, babe. Halos lumuhod na si Kelly sa harapan ni Joshua para lang hindi siya nito iwan. Ngunit nanatiling malamig ang binata sa kanya. Kaya nangako si Kelly na kinabukasan ay magbibigay siya ng karampatang halaga, katulad sa kung magkano ba ang hinihingi ng mga magulang ni Joshua para sa farm na negosyo ng mga ito. Kinabukasan ay nagbigay ng pera si Kelly, kung saan nanguha siya ng pera sa mga negosyo niya at ibinenta ang isa niyang lupa na pamana ng kanyang mga magulang. Lahat ay handa niyang gawin, maibigay lang ang pangangailangan ni Joshua. Pasensya ka na, babe, sa mga nasabi ko sa'yo, ah. Ang dami lang kasing tumatakbo sa utak ko, eh. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Mahal na mahal kita, babe. Salamat pala sa pagtulong mo sa pamilya ko. Sisimulan na nilang bilhin ng lupa at ipapaayos na nila ang mga papel para makapagsimula na sila. Wala yun. Ang mahalaga sa akin na ayos na natin ang lahat. Naiintindihan naman kita dahil alam ko rin naman na pagod ka. Pasensya na rin kung napagbintangan kita na may babae. Wala akong ibang babae, ah. Ikaw lang ang nag-iisang babae na mahal ko. Hindi ko makakaya na mawala ka sa buhay ko. Baka nga ikamatay ko pa kapag naghiwalay tayo. Oo nga pala, gutom ka na ba? Tara, mag-date naman tayo. Punta tayo ng mall? Hindi na nakatanggi pa si Kelly sa mga paglalambing ng kanyang nobyo. Naging maayos silang dalawa. Masaya silang naglilibot sa mall at binilhan pa ni Kelly ng mga gamit ang binata. Bumili ito ng panibagong relo, mga sapatos at mga bagong damit. Wow, tignan mo yung motor na yun, oh. Alam mo bang pangarap kong magkaroon ng ganyan? Pag-iipunan ko yan. Para sa susunod, gagala naman tayo na nakamotor. Pansin mo naman na luma na ang kotse ko, eh. Gusto mo ba niyan? Oo, sana. Sa katunayan, yan nga ang wish ko sa birthday ko, eh. Pero, di ko pa kayang bilhin yan. Saka na lang siguro kapag nakaluwag-luwag na. Masyado kasing mahal yan, eh. Tumangulang si Kelly habang inaalam ang ibang tungkol sa motor. Katulad kung anong kulay ang nais ni Joshua. Dahil nagbabalak siyang ito ang irigalo sa binata sa kaarawan nito. Mauuna ang kaarawan ni Kelly at 2 linggo bago ang kay Joshua. Sa pagsapit ng kaarawan ng dalaga, 2 lang sila ni Joshua ang nag-celebrate dahil nasa abroad na ang pamilya ni Kelly at wala siyang anak. Kaya ang tuon ng buhay niya ay kay Joshua lang. Happy birthday, babe! Saan mo gustong kumain ngayon? Kahit saan na lang, babe. Basta magkasama tayong dalawa. Doon na lang tayo sa dati nating kinainan. Libre mo ba? Birthday mo ngayon. Wala akong mabibigay na gift of flowers, eh. Pero ayos lang naman kasi magkasama naman tayo, di ba? Medyo nakaramdam ng lungkot si Kelly nang marinig niya ito. Inaasahan niya na may sorpresang inihanda sa kanya ang kanyang nobyo. Ngunit bigo siya. Sa huli, siya rin ang gumastos ng pagkain nila. Binilhan siya ni Joshua ng regalo nang magtungo sila sa mall, pero credit card niya ang gamit. Ang labas ay siya rin ang magbabayad nun. Habang lumilipas ang mga araw, muling nakakaramdam ng panlalamig si Kelly. May araw na madalang mag-chat sa kanya si Joshua. May araw naman na wala talaga itong paramdam. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Joshua, kung saan kumain sila sa isang mamahaling restaurant at inabot ni Kelly ang susi ng motor na matagal ng pangarap ni Joshua. Binili niya ito ng cash at labis ang pasasalamat ni Joshua sa kanya. Ay, grabe ka, babe! Salamat talaga rito, ah! May magagamit na rin akong motor! Ang gwapo! Deserve mo naman yan, babe. Maasikaso ka sa akin at mahal mo ko. Kaya lahat ibibigay ko para sa kasiyahan mo. Kailan pala tayo mag-long ride? Parang masarap magpunta ng Ilocos, no?
Hindi ko pa alam, babe. Saka may road trip ang barkada, kaso baka hindi kita maisama kasi kami-kami lang dun. Hayaan mo, sa susunod mag-long ride tayo sa Ilocos. Ay, bakit naman hindi ako pwede? Ang alam ko may mga kasamang girlfriend ang mga barkada mo sa long ride nyo, di ba? Narinig ko na kasing pinag-uusapan nyo yun. Ah, yun ba? Wala, nagbago na kami ng plano eh. Para sana kami-kami lang. Bakit? Hindi mo ba ako papayagan? Sige, kung wala kang tiwala sa akin, hindi na lang ako sasama. Oh, kunin mo na tong susi ng motor. Di ko na lang yan gagamitin. Baka pagdudahan mo na naman ako eh. Hindi naman sa ganon, babe. Sige, ayos lang sa akin. Basta mag-iingat ka, ha? I love you. Humalik si Kelly kay Joshua, ngunit wala siyang nakuha na tugon. Sa halip, ay mas buo pa ang atensyon na ibinigay ni Joshua sa bago niyang motor. Nagbigay rin si Kelly ng 50,000 sa kanyang nobyo na magagamit nito sa long ride nila ng barkada niya. Ayaw niyang mapahiya si Joshua kapag may pinuntahan ng mga ito, kaya siya nagpabaon ng pera. Habang tumatagal ang relasyon nila, nagiging magulo na ang lahat kay Kelly. Bumababa ang performance niya sa trabaho na naging mitya para maibaba siya sa pwesto. Hindi na rin niya natutuunan ng pansin ang mga negosyo niya, kaya napilitan na siyang isarado ang ilan sa mga ito. Habang nagpapatuloy ang paglalabas niya ng pera kay Joshua at sa pamilya nito, wala namang pumapasok na pera sa kanya. Unti-unti nang nauubos ang mga ari-arian niya. Nagsimula na ring magkaroon ng lamat ang relasyon nila ng nobyo niya matapos niyang tumanggi na makapagbigay ng pera para sa gaganaping birthday ng kapatid ni Joshua. Madalang na lang silang magtagpo dahil madalas nawala si Joshua sa bahay nila. Hanggang sa higit 1 oras nang naghihintay si Kelly sa labas ng bahay ng kanyang nobyo. Nabuhayan siya nang marinig niya ang tunog ng motorsiklo, ngunit agad na nanlumo nang makitang may babaeng ibinaba si Joshua. Babe, sino siya? Babe, anong ginagawa mo rito? Ang akala ko nakauwi ka na. Sino siya? Teka, siya yung babae na nakita ko na lumabas sa bahay mo noon. Sino siya? Bakit siya nakaangkas sa motor mo? Wala. Kaibigan ko. Nakisabay lang sa akin umuwi. Sige, Gail. Nandito na ang girlfriend ko. Ingat ka na lang pa uwi, ah. Tara na, babe. Bakit hindi ka pa pumasok sa loob? May susi ka naman. Malakas ang pagdududa ni Kelly sa mga sandali na ito. Alam niyang may inililihim sa kanya ang kanyang nobyo, ngunit umiiwas siya sa maaaring maging away nilang dalawa. Hindi man direktang sinabi ni Kelly, pero pinaparamdam niya sa kanyang nobyo na nagtatampo siya. Dahil kahit 1 beses ay hindi pa siya naisakay nito sa motor, ngunit may ibang babae pang nauna na umangkas dito. Nagpatuloy ang panlalamig sa dalawa. Kapag hindi nauuna na magbigay ng effort si Kelly, wala rin siyang natatanggap sa kanyang nobyo. Babe, bakit hindi mo na ako inaaya lumabas? Palagi ka ba talagang busy? Marami akong ginagawa ngayon eh. Sa susunod na lang. Kailan ba ang day off mo? Baka naman pwede na tayo mag-long ride. Tara sa Ilocos. Galing na kami dyan ng tropa eh. Ayoko na dun muna bumalik. Saka 1 araw lang day off ko. Nakakapagod naman yun. Imbis na nagpapahinga ako, gusto mo pa gumala ng malayo. Miss na kasi kita, babe. Palagi ka nalang walang oras sa akin. Naaalala mo ba noon? Halos araw-araw kang nasa bahay at halos araw-araw mo rin ako sinusundo para ayain gumala. Nakakamiss yung halos umagahin na tayo sa galaan tapos pinagluluto mo pa ako ng mga paborito kong pagkain. Kailan kaya mauulit yung ganun? Ang drama mo masyado. Marami na nagbabago. Di naman pwedeng palagi tayong ganun. Akala mo kasi ikaw lang ang priority ko eh. Inaalala ko lang, nakakatuwa kasi. Akala ko kasi gusto mo na walang magbabago sa atin. Pero palaging masama ang loob ko sa'yo. Dahil sa tuwing nagsasabi ako sa'yo ng mga problema ko, para kung walang kausap. Kapag may problema sa relasyon natin, parang wala kang pakialam.
Naiipon lang ang mga sama ng loob at tampo ko sa'yo. Ipag-book na kita para makauwi ka na. Magpahinga ka na lang sa inyo. Tingnan mo, ayaw mong pag-usapan natin. Ano bang gusto mong pag-usapan? Mauuwi lang to sa away eh. Ayan ka na naman. Naghahanap ka na naman ng pag-aawayan natin. Maayos na tayo kanina, panay ka pa drama. Anong pinapamukha mo rito? Na wala akong kwentang boyfriend? Oo na, sige na. Alam ko naman na noon pa man walang kwentang tao ng tingin mo sa akin, di ba? Minamaliit mo ko, kasi heto lang naman ako. Galing sa mahirap na pamilya, hindi nakapagtapos ng pag-aaral kaya walang matinong trabaho. Akala mo ba hindi ko napapansin yon? Masyadong mababa ang tingin mo sa akin. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ni minsan hindi kita tiningnan ng ganyan. Alam mo na mahal kita. Wala akong binanggit na ganyan. Ang akin lang ay ang pagbabalik lang sana ng sigla ng relasyon natin. Sorry na, babe. Patawarin mo na ako. Puro ka na lang hingi ng tawad. Muwi ka na. Ayoko na muna makausap ka. Walang nagawa si Kelly. Kahit na anong suyo niya sa kanyang nobyo ay hindi siya nito kinibo. Kaya sa sama ng loob ni Kelly ay nagtungo siyang muli sa mangkukulam upang humingi ng gayuma. Isang paraan para maayos ang relasyon nila ng nobyo. Ngunit hindi na siya binigyan ni Danny. Dahil kabibigay lang nito sa kanya nung isang araw. Ang ibig sabihin ay hindi na kaya pang tabla ng gayuma si Joshua. Sinubukan ni Kelly na ayusin ang relasyon nila ni Joshua, ngunit tuluyan ang nakipaghiwalay ang binata sa kanya. Sinubukan din ni Kelly na kausapin ang mga magulang ng binata, ngunit hiningian siya ng pera ng mga ito dahil sa problemang kinakaharap nila. Upang magpalakas sa mga magulang ni Joshua, nagpadala ng pera si Kelly, pero sa halip na tulong ang makuha niya, ay isa-isa siyang blinak ng mga magulang at kapatid ni Joshua. Labis na ang depresyon na nararamdaman ni Kelly. Naubos na ang lahat sa kanya, maging ang mga ipon niya. Nagsarado na rin lahat ang kanyang mga negosyo. Hindi niya kayang mawala sa buhay niya si Joshua, kaya nais niyang ayusin pa ito, kahit pa magmakaawa siyang nakaluhod sa harapan ng bahay ng binata. Sinubukan niyang puntahan si Joshua sa bahay nito para makausap, ngunit laking gulat niya nang matagpuan niya ang binata na may kasiping na ibang babae. Ito ang babaeng pinagdududahan niya noon. Walang iya ka! Malandi kang babae ka! Mapapatay kita! Ano ba, Kelly? Bitawan mo nga siya. Ano bang ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mo! Matapos mo akong pakinabangan, lolokohin mo lang ako sa mas bata sa akin? Walang iya ka! Ano ba? Hindi kita niloko dahil hiwalay na tayo bago naging kami. Hindi na kita girlfriend para umasta kang ganyan. Malis ka rito! Ibigay mo sa akin ang susi ng bahay ko. Baka ipabarangay pa kita. Ganon? Ngayon sasabihin mo ako ng ganyan? Ang bilis mo naman nakuha ang babae na yan. 1 linggo pa lang tayong naghihiwalay ah. Bakit may iba na? Pwede ba? Ayoko naman talaga sa'yo eh. Matanda ka na. At sinong lalaki ang papatol sa'yo? Tignan mo nga ang sarili mo. Ang taba mo. Nakakahiya ka. Kaya nga ayaw kitang isama sa mga gala ng tropa ko eh. Hindi ko maipagmalaki sa kanila na matandang babae ang girlfriend ko. Kung hindi nga lang dahil sa pera mo, wala namang lalapit sa'yo eh. Lumayas ka na nga rito. Pinagtulakan ni Joshua ang babae palabas ng kanyang bahay. Hindi na napigilan pa ni Kelly na bumuhos ang kanyang mga luha. Sobrang bigat ng kanyang dibdib. Hindi niya ito kinakaya, lalo pa at alam niya na masaya na sa iba ang lalaking akala niya ay paglalaanan niya ng buong buhay niya. Ito ang pinakamasayang relasyon na naranasan niya, ngunit ang pinakaimpyernong sakit na naramdaman niya. Kahit na anong pilit at pagmamakaawa niya kay Joshua, para na siyang basura na itinapon ito. Ilang linggo ang lumipas. Wala nang gana pa si Kelly na mabuhay. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Walang ibang kinakausap. Preso sa sarili niyang kalungkutan.
Napapabayaan na ang sarili at ang kanyang trabaho. Sa pag-aalala ng kaibigan niya, dinalaw siya ni Cheska sa bahay. Nakapagluto na ako. Tara na, kumain na tayo. Hindi ako nagugutom. Hindi pwedeng hindi ka nagugutom. Nangangayayat ka na oh. Tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi yan ang Kelly na kilala namin. Ayoko nang mabuhay. Gusto ko na lang natapusin to lahat. Sobrang bigat ng dibdib ko. Mahal na mahal ko si Joshua. Tulungan mo ko na makuha ulit siya. Magpunta tayo kay Danny. Tulungan mo akong magbigay siya ng gayuma. Gusto kong makuha si Joshua. Hay, hayan ka na naman, Kelly. Bakit babaliw na baliw ka sa lalaking yun? Una sa lahat, marami na ang nawala sa'yo dahil sa kanya. Nawala na ang mga pinaghirapan mo ng matagal na panahon. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng oras dahil babalik at babalik lang ang dating siya kapag nawala na ang gayuma. Hindi ka niya mahal. Kinailangan ka lang niya. Gumising ka na bago pa tuluyang mawala sa'yo lahat ng meron ka. Hindi palaging mahika ang dapat mong takbuhan. Pero sobrang sakit. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula ngayon eh. Sobrang hirap. Hindi kumibo si Cheska. Umiling lang ito habang nakikinig sa mga sinasabi ng kaibigan niyang hindi tumitigil sa pag-iyak. Pinilit niya rin si Kelly na lagyan ng laman ang tiyan nito para hindi manghina. Nang sandaling kumalma si Kelly, doon lang siya muling kinausap ng kaibigan. Gusto ko na mawala ang pagmamahal ko kay Joshua. Pero mahirap ito sa ngayon. Gusto ko magpatulong kay Danny. Mahi ka na naman ang gagamitin mo para makamove on. Pag-isipan mong mabuti. Lahat yan may kapalit. Katulad ng mga kapalit na nakuha sa'yo nung pinili mong gayumahin si Joshua. Ikaw palagi ang magdedesisyon para sa sarili mo. Palagi mo lang isipin na ang mahika ay hindi pang matagalan. Palagi itong pansamantalang solusyon. Tila ba natauhan si Kelly sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sa una ay nagtangka si Kelly na puntahan si Danny upang humingi ng tulong. Ngunit nang naroon na siya, sa kanya napagtanto na tama nga si Cheska. Huwag siyang maging duwag na kayanin at kaharapin ang buhay na walang tulong ng mahika. Dahil kung sa simula ay gagamitan niya ng mahika ang mga nais niyang mangyari, malaki ang bawi sa kanya nito hanggang sa dumating sa punto na wala nang kahit na anong maiiwan sa kanya. Doon na nagpasya si Kelly na talikuran ang pagkapit sa mahika at matapang na harapin ang buhay at ang sakit na dulot ng mga desisyon niya. Umalis siya ng bansa kung saan iniwan niya ang mga mapapait na alaala ng kanyang nakaraang pag-ibig. Kung saan pagmamahal naman sa sarili at pagtutuon ng pansin sa paghilom ng mga sugat niya ang gagawin niya. Mahirap ito. Dahil halos minu-minuto siyang dinadalaw ng multo ng masasayang alaala ng kanyang dating nobyo. Ngunit naging matapang siyang unti-unting tanggapin na lahat ito ay karma niya dahil sa pagpupumilit niyang mahalin siya ni Joshua. Lumilipas ang panahon hanggang sa hindi namamalayan ni Kelly na tuluyan na ngang naghilom ang lahat ng sakit at ang pagtanggap niya sa nangyari ang tunay na nagpalaya sa kanya. Walang tulong ng mahika, kundi tulong mismo ng pananalig niyang magiging maayos ang lahat. Sa pagkakataon na ito, nagpasya na muli si Kelly na bumalik ng Pilipinas upang magsimula ng bagong negosyo at pagtuunan ng pansin ang kanyang trabaho. Ninanamnam ni Kelly ang malamig na hangin habang nakikinig ng balita sa radyo ng sinasakyan niyang taxi. Halos 3 taon na rin pala simula nung umalis ako rito.
Maraming pagbabago, katulad kung paano nagbago ang pananaw ko tungkol sa iba't ibang bagay sa buhay ko at sa tingin ko sa pag-ibig. Magaan sa pakiramdam ang pagbitaw ni Kelly ng mga salita na ito. Ang buhay na akala niya ay wala ng halaga dahil sa pagkabaliw sa pag-ibig ay muling nanumbalik. Kung saan mas lalo na niyang minahal ang sarili at hindi na hinahayaan pang maranasan pang muli ang ganoong klase ng pagmamahal. Ang pagmamahal na minamanipula ng mahika.